Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibagin niyo ang trumpeta. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Gayon din naman ito ay pinatotohanan ng ating mahal na Panginoon sa Ebanghelyong ito. Ano nga ba ang tinapay nito na siyang nagbibigay sa atin ng kaginhawaan at kaganapan ng ating buhay? At saan tayo makikibahagi nito? Mga kaginigilid ko mga kapatid, sa Eucharistia nakikibahagi tayo sa buhay ng Diyos upang iparamdam niya sa atin ng kanyang pakikipamayam sa ating mga buhay. Tanggapin din natin ang kanyang paanyaya sa atin na pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapagmahala sa lahat ng kayamanan ng Sandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, Naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito,
At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe. Sino ba ang itinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binabayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral. Sa Diyos at sa inyo'y aking isaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balesa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at sila lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin.
Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin na may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninunon nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kaninang umaga o kahapon, mga kanyang ibinituro sa atin at iniaalok. Christ did not only offer new life, He offered new life in Him. Inalok niya ang bagong buhay na naaayon sa kanyang buhay. Madalas mga kapatid, well, we all know how important for us to live and to survive. And one of the basic commodities to live is food. And maliban po doon mga kapatid, maging ating mahal na Panginoon si Kristo, pinahalagaan niya ang tinapay. Bagaman nung unang araw o nung unang o pangalawang linggo ng panahon ng Kwaresma, nabanggit ang tinapay nang tuksuin ng dyablo ang ating mahal na Panginoon Jesus sa ilang. Ano ang sabi niya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Na ulit muli ang pagsababanggit ng salitang tinapay o pagkain ng itaguyod at sinimulan, pinasinayahan ni Jesus ang Eucharistia sa pamamagitan ng pagtatalaga sa huling hapunan. Gawin niyo ito. Pinagpira-piraso niya ang tinapay at sabi niya, gawin niyo ito, tanggapin niyo ito. Ito ang aking katawan. Niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At ngayon, ipinapaalala niya muli sa Ebanghelyo nito, ngayong panahon ng muling pagkabuhay o Pasko ng muling pagkabuhay, na siya nga ang tinapay na nagbibigay o ang pagkaing nagbibigay ng buhay. Ba't ko inilayad sa inyo tatlong bagay nito? Kasi mga kapatid, lahat naman tayo naghahangad na magkaroon ng bagong buhay. Tayo nasa panahon na ng kapaskuhan ng muling pagkabuhay ni Jesus, kaya naman tayo dapat nandun na rin sa rurok ng ating pagtanggap sa Kanya. Why do we receive communion in the first place if we do not consider that sacred host or that Eucharist na ito nagmumula ang bagong buhay natin? Kung minsan kasi inilalarawan natin o di kaya inahalin tulad natin ang tinapay na yan sa Eucharistia sa tinapay na nabibili natin kung saan-saan o sa panaderya. Bagamat kung minsan mga ginigilo ko mga kapatid, ito'y mahalaga para maibsan ang ating gutom. Pero merong isang kagutuman na masigit pa, ang ating gutom at pagkauhaw sa Diyos. At ito ay naiibsan. Saan ka nga ba makakakuha at makakatanggap nito? Sa Eucharistia. Bakit? Sa tuwing tayo nagkakatipon, sa tuwing tayo ay nagkakasalo, hindi lang natin kasalo ang sarili natin, ang kapwa natin, kasalo natin ang Diyos. Kasalo natin ang mismong nag-aalok sa atin. At sa tuwing tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia, nagiging tugon din natin ito sa ating pangako na tatanggapin natin siya. If there is an invitation, there should be a response. Christ invites us to partake of His body or partake of this bread that gives eternal life. Now, He says here in sa ating Ebanghelyo, ito ang aking laman. Ang tinapay na kakainin nyo, ang aking laman. Well, it's not all about a part or a flesh of our body. What Christ perhaps really meant, or perhaps really meant when He said, ang aking iniaalok sa inyo, ang ibibigay kong pagkain sa inyo ay ang aking laman. That means it's not only a part of Him, kundi ito'y kabuuan ng kanyang pagkatao, pagkabuuan ng kanyang pagkadiyos. Iniaalok niya ang kabuuan ng kanyang sarili para tanggapin natin. Di ba? Sa tuwing nangungumunyon tayo, sinasabi natin, katawan ni Kristo, buong buo. At anong tugon mo? Amen. Ibig sabihin, tinatanggap ko po. At dito nagkakaroon ng tinatawag na transformation. When we receive Christ in the Eucharist, in Holy Communion, we do not only partake of part of Him, we receive Him
buong buo, para hindi para maging kabahagi ng ating sarili si Jesus, kundi tayo pala ang kabuuan ng kanyang simbahan. Nagiging parte tayo ng kanyang kabuuan. So again, we partake of His flesh because that is His wholeness, and now we do not partake of His flesh because He become part of us, but instead, we become part of Him. Yun ang siste. Kaya naman, ito ang kanyang pinagkakalob sa atin ngayon, ang makibahagi tayo sa Eucharistia. Tayo mga Pilipino, napakahilig po natin sa handaan. Ayan. Bakit? Kasi naniniwala tayo, we share the blessing of the one throwing the party or the one inviting us. Hindi natin nakamamalayan. Ang laki pala ng parte natin kapag tayo dumadalo. Pero tandaan nyo, huwag kayong dumalo ha, kapag hindi kayo naanyayahan. Bagkus hintayin nyo may mag-anyaya sa inyo. No? May mga pangyayari kasi kung minsan tayo mga Pilipino, hindi ka na naanyayahan, nagdala ka pa ng kasama mo. Hindi ka pa na kontento, hindi ka na naanyayahan, nagpunta ka, nagdala ka ng kasama mo, nag-uwi ka pa. Pero ito isipin natin mga kapatid, napakaganda rin naman nating ugali natin yan. No? Kasi we invite people to partake. Pero sometimes we requires us invitation first. Pero kay Kristo iba. No? Mas gusto niya, nagsasama ka, isa o dalawa, na makapiling mo dahil alam mo bakit tayo nag-anyaya. Kasi alam natin ang sarap ng pakiramdam na nakikibahagi. No? Hindi tayo naging maramot kung minsan na dalhin mo si ganito, dalhin mo si ganyan. Kasi nga alam mo na ang sarap ng pakiramdam na nakikibahagi ka. And you also wanted the same thing to your friends. Kaya sa Eucharistia, kapatid, tandaan mo, nianyayahan ka ni Kristo. At ang sabi niya sa atin, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At kapag tinanggap mo naman siya, nakikibahagi ka sa buhay niya. Hindi lang siya ang nakibahagi sa buhay mo. At pangatlo, mga kapatid, hindi sapat na ikaw lang ang tumatanggap. Kailangan mo rin nakikibahagi ka at nagbibigay ka ng bahagi sa tinanggap mo para sa iyong kapwa upang sa gayon tuloy-tuloy ang pag-anyaya, tuloy-tuloy ang pagdulog, tuloy-tuloy ang pagdalo, at tuloy-tuloy ang pagtanggap. Kapag tinanggap mo si Kristo, ginagawa mo yon bilang pag-alaala sa Kanya. At ano inaalala mo? Ang Kanyang pangako. Ito ang binitawan niya ngayong araw na ito. Binitawan niya ang isang paanyaya at nagsasabing, ako ang pagkaing nagbibigay ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng Kanyang puso ay isinugo ang Kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin ng Eucharistiyang nang may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagpabahagi ng mga biyaya sa mga nangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan,
Patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka Diyos Lumikha, sanglibutan sa iyong ganda mo, lahat ng aming may aanay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawan, tinapay na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Puri-puri ka Diyos Lumikha, na sanglibutan sa iyong ganda mo, lahat ng aming may aanay. Mula sa atas ng kupas at bunga ng aming paggawan, alak nito para sa amin, bibigyan ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan na iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan at siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, puspos ng malmati ang langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kayo. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayrin. Bahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mawawag sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mawawag sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan ni Kristo. Umayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri na makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butiing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang lobang yung mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang susumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi yung pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis. Omni declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, cui nobis sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vegetar sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin
sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami